So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Jay Guevara, isang Reactor TV, Reactor Defender ng Tito, Vic and Joey. So pag-uusapan natin ngayon, eto, wala tong issue. Hindi muna tayo mag-issue. Kakasawa, puro issue. Nagdi-December. Oh, good vibes muna tayo. Pero syempre, part pa rin to ng Tito Vic and Joey. Ito nga po pag-usapan natin kung gaano nga ba kayaman si Henyo Master Joey De Leon. May nakikita kasi akong mga video, no, na ewan ko lang kung 100% sure to, kung ganito nga ba talaga kayaman. Kasi nung nakaraan, no, may kita nyo dyan sa screen natin, sana makita ko pa nga, no, na itong si Henyo Master ay naging certified kapamilya pala noon. At sumasahod na siya nung mga panahon na yon ng 200k per month. Ang laking pera na nun. No, ito naman ba? Ang laking pera na ho nun. Paano pa kaya yun ngayon? Ilang taon pa yun, di ba? Kung halimbawa ilang taon siya nagtagal dun. Kaya napag-isip mo rin na gano'n na nga ba kayaman talaga ang Tito Vic and Joey. So syempre, no, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung video, panoorin natin, no? Ito. Game. Si Jose Maria Ramos De Leon Jr. sa Ramos pala si Henyo Master. O mas kilala natin bilang si Joey De Leon. Siya ay ipinanganak noong October 14, 1946. Isang mahusay na comedian, aktor, television presenter at isa ring songwriter. Kasama siya sa mga regular at main host ng longest noontime show na Itbulaga. Parte rin siya ng comedy show trio na Tito, Vic and Joey na talaga namang tumatak sa mundo ng showbiz world. At pag-uusapan pa natin siya sa video na ito. Okay. Mula sa mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa nag-iisang Henyo Master, hanggang sa kanyang net worth at mga bagay na maaari pang magustuhan nyo sa kanya. Narito ang gaano na nga ba kayaman si Joey De Leon? Personal life. Pagdating sa kanyang personal na buhay at buhay pag-ibig, pinapanatili ni Joey De Leon na tahimik lamang at wag na ilantad sa publiko. Ngunit may mga nakakalap kaming impormasyon. Base sa aming research, si Joey De Leon ay unang nakapangasawa kay Daria Ramirez at sa kanilang pagmamahalan, sila ay biniyayaan ng dalawang anak na sina Joseph Joaquim De Leon o kilala bilang si Kimpi at si Jacinda Myrtle De Leon. Ngunit di kalaunan, sila rin ay naghiwalay at si Joey ay muling nag-asawa at nagpakasal kay Eileen Macapagal at nagkaroon rin ng 3 anak na sina Jocas, Jaco at Gio. At ito pa, alam nyo ba, na 35 taon munang nagsama sina Joey at ang kanyang may bahay na si Eileen bago nagpakasal. Tagal din, Naganap ang kanilang kasal sa Supreme Court noong March 2018 at ang reception naman ay ginanap sa Champagne Room sa Manila Hotel. Ayon kay Joey ay wala nang hihigit pa sa kanyang misis dahil nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap niya sa isang babae. Hindi man naging matagumpay ang unang buhay pag-ibig ni Joey De Leon, siya naman ay napakabuting ama at talagang sinuportahan ng mga pangangailangan at kagustuhan ng kanyang mga anak na magpasa hanggang ngayon. Marami naman ang nakapansin sa taglay na kagandahan ng kanyang anak na babae na si Jocas at pwede daw itong mag-artista. Bukod sa kanyang artistahin look ay maganda rin ang hubog ng pangangatawan nito dahil mahilig siyang mag-workout. Nakapagtapos ito ng pag-aaral sa isang kilalang universidad sa New York City sa kursong Bachelor's Degree in Economics. At siyang naging cum laude sa kanilang klase na talaga namang hinahangan. Summa cum laude. Meron din siyang master's degree sa luxury brand management sa isang paaralan sa London, United Kingdom. Base sa picture ni Jocas sa kanyang social media account, siya lamang lagi ang nasa litrato o kasamang kanyang pamilya at mukhang single pa ito. Madalas sa mga litrato ng kanyang magulang at kapatid ang kanyang ibinabahagi sa Instagram. Mukhang magiging tatay ko ata sa Henyo Master. May narinig ako eh. Laging kasama lamang sa mga picture ang magulang nito. Mukhang single ito.
Mukhang magiging tatay ko sa inyo, master dito. Ano kaya mong pakiramdam na maging biyenan si Henyo Master Joey De Leon? Henyo Master, pare. Kahit pa paano naman hindi mo naman ano yung future manugang. Pero nakita ko yun ang ganda talaga nun. Ganda nun yung anak ni Henyo Master na babae. Pero malay nyo, di natin alam. Walang di. Di natin alam, no? Malay nyo, ilang araw. Di ba? Di natin alam. Kaya huwag kayo kontra dyan. Okay. Parehong malapit si Joker sa kanyang mga magulang, pero ayon sa kanya ay daddy's girl daw ito. Madami din nagsasabi na mas kamukha niya ang kanyang ina na si Aileen Macapagal at nakuha naman niya ang katalinuhan ng kanyang ama na si Joey De Leon. Samantala, balikan naman natin kung gaano kayaman ang TV host ng Eat Bulaga. Sa kabila ng kanyang pagiging abala bilang isang entertainer at si Joey ay nakapagtapos at nagkaroon ng architecture degree sa National University in Manila. Net worth. Now, ang pinaka-intrigang kabanata ay syempre tungkol sa kanyang net worth o yaman. Si Joey De Leon ay kumikita ng malaki sa kanyang mga proyekto at sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. Base sa aming pananaliksik, si Joey De Leon ay meron ng $20 million na net worth as of 2022. Grabe. Marami ang balibalita na si Joey De Leon ay marami ng pinatayong bahay sa mga exclusive subdivision sa ating bansa. At ang pinakasikat na bahay ay ang kanyang gallery-like home, kung saan nakatayo sa Pasig. Ito ay punong-puno ng mga art. May classical design at ang kanyang living room ay napapalibutan ng sofa na nababalot sa puting tela at may mga colorful paintings na nagmisol ng exhibits featuring ang kanyang mga works noong 1980s. Tunay ngang napaka-creative na tao ni Joey De Leon. Ang kanyang bahay umano ay makulay tulad ng kanyang karanasan sa buhay. O diba, mayaman sa sining at kasanayan, maniwala lang sa sariling kakayahan. Pag-usapan naman natin ang mga bagay na pwedeng magustuhan mo sa kanya o di kaya naman kaimbiernahan. Si Joey De Leon ay opinionated at pag sinabi niya, sinabi niya. Di na mababago sa yun. inyong hindi na rin nabigla sa pagiging ganito ni Joey. Maraming tao na rin ito ang dahilan para i-bash rin siya. Example, yung mga patutsyada niya sa rival show ng Bulaga na It's Showtime. Madalas nga rin niya itong i-tweet pa noon. Minsan rin niyang na-criticize noon dahil sa mga pinagsasabi niya sa Wawawi nung kasagsagan nito. His sarcasm. Bawal ang slow kasi kung slow ka at di mo nagat sa mga banat ni Joey D, mababat hurt ka talaga mga Mars. Oo. Kilala rin si Joey sa kanyang mga wit at sarcastic jokes. Minsan nga lang sumusobra na, mapatawa lang ang madlang tips. Yung ibang mga di nakagets ay magiging reason rin ito ng kinagagalit nila. His jokes. Sabi ng ilan, minsan nalito sila kay Joey kapag nagjo-joke time ito. Kasi bibihira lang daw siyang umiti kapag siya ay nagde-deliver ng kanyang jokes. Na minsan nagiging dahilan para malito ang ilan at akala ng mga viewers na tunay na bato or joke-joke pa rin. Nakakaloka, hindi ba? His extensive knowledge. Si Joey De Leon ay kung di mo alam ay gifted ng photographic memory. Kung di ka aware ang ganitong kakayahan ay ang maalala ang mga bagay in very detail. Naku, As in malinaw pa sa sikat ng araw mga Mars. At grabe. bibihira lang ang may ganitong kakayahan. Kaya rin siya minsan tinatawag na henyo. Oh, hindi mo alam yun, no? There you have it, mga kachika. Anong masasabi niyo tungkol sa latest update na ating pinag-usapan ngayon? I-chika mo na yan sa amin. I-share niyo naman ang inyong mga salo. Grabe, ngayon ko lang nalaman yun Yung tag doon, ulitin natin. Sabi ng ilan, minsan nalito sila kay Joey kapag nagjo-joke time ito. Kasi bibihira lang daw siyang umiti kapag siya ay nagde-deliver ng kanyang jokes. Na minsan nagiging dahilan para malito ang ilan at akala ng mga viewers na tunay na bato or joke-joke pa rin. Nakakaloka, hindi ba? His extensive knowledge. Si Joey De Leon ay kung di mo alam ay gifted ng photographic memory. Kung di ka aware ang ganitong kakayahan ay ang maalala ang mga bagay in very detail. As Grabe. in malinaw pa sa sikat ng araw mga Mars. Grabe At yan. bibihira lang ang may ganitong kakayahan. Kaya rin siya minsan tinatawag na henyo. Oh, hindi mo alam yun, no?
Then, Grabe, mga no? chika, anong masasabi niyo tungkol sa latest update na ating pinag-usapan ngayon? I-chika mo na Ngayon ko lang nalaman yung kay ano, no? Yung kay about kay New Master. Yung bagay, palagi naman siya nakakaano eh. Kahit na may edad na si New Master ngayon, naalala niya pa rin yung mga kinukwento niya eh. No? Ang ano pa rin nung memorya niya. Tsaka ito yung mapatungkol sa mga joke, no? Yun nga, kapag hindi mo kabisado sa inyo master, mabubwisit ka. Kaya ng iba dyan, di ba? Lahat na lang halos data ng joke na inyo master, minasama. No? So para hindi kayo mabitin mga kadaberkads, dugtungan pa natin tong reaction natin. Ito panoorin natin. Yung mga naging anak-anakan ni Bossing Vic Soto sa Itbulaga. Alam mo, ito may mga hindi kayo alam dito. Mga showbiz anak-anakan ni Daddy Bossing Vic Soto. Ito, panoorin natin. Isa sa itinuturing haligi ng showbiz si Vic Soto. Dahil na rin ito sa kanilang longest running noontime show na Itbulaga. Sa kanila nagmula ang karamihan sa mga sikat na mga artista ngayon. At dahil si Bossing ang bossing ng Itbulaga, itinuturing na rin siyang ama ng mga ito. Lalo na't maraming child star ang lumaki sa kanyang pangangalaga. Sino-sino nga ba ang mga ito? Patatandaan mo pa kaya ang ilan sa kanila? O baka naman Raisa Sigera, Raisa May. Ito palang ilang kilalang aktor kay Bossing. Kilalanin natin sila, mga ka-chismis. Kasi nasa na game. Mula sa isang sikat na female endorser at actress ngayon, hanggang sa isang child star na sumikat ng husto nung dekada. At ngayon ay isa ng mahusay na mga awit. Narito ang mga itinuring na anak ni Vic Soto sa showbiz. Number 1, Maine Mendoza. Mula sa kalye, serye hanggang sa big screen, si Vic ang gumanap na tatay ng characters ni Maine Mendoza. Ngayon, mapapanood ang kanilang father-daughter tandem sa kapuso comedy series na Daddy's Girl. Si Bossing rin ang tumayong advisor ni Maine nung baguhan pa lang ito sa showbiz. Maraming netizens pa nga nagsabi na para talaga silang mag-ama dahil pareha sila ng sense of humor. Number 2, Raisa May Dizon. Si Raisa ay nagsimula sa Itbulaga nang manalo ito sa Little Miss Philippines. Pinagiliwan ang pagiging bibo nito lalo na't kayang-kayang makipagsabayan sa matatanda. Alagang-alaga ni Bossing Raisa May, sa Itbulaga at malaki rin ang pasasalamat ni Raisa sa kanya. Sure na sure akong proud na proud ngayon si Bossing kay Raisa dahil nagpapatayo na ito ng kanyang dream house. Bukod pa ito sa inaregalo. Sana all may dream house. Number 3, Baste. Baby Baste. Literal na baby naman ni Bossing Vic, ang cute na si Baste. Madalas ring makita na spoiled ito ni Bossing at alaga sa mga regalo. Sa ngayon, sa biglang pagkawala ni Baste sa show, bago pa ito tuluyang mawala ay hindi na rin siya masyado napapanood sa show dahil ito sa kagustuhan ng parents ni Baste na mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. Number 4, Aisa Sigera. Si Aisa Sigera o Aisa Sigera ay masasabing original at iconic daughter figure ni Vic sa mga palabas, tulad ng Okay Ka Fairy Ko at pelikulang Enteng Kabisote. Nagmula rin si Aisa sa Little Miss Philippines at naging una sa pinakasikat nilang alaga. Sino bang hindi nakakaalam na isang sikat na singer si Aisa, hindi ba mga kachismis? Ang malamig na boses nito ang nagpapanatili sa kanya sa limelight. At ngayon ay pinasok na rin ng politika kasama ang kanyang asawa. Huh? Number Totoo ba yun? 5, Goyong. Ang dating produkto ng That's My Boy na si Goyong ay lumaki rin sa patnubay ni Vic Goyong? nang maging bahagi siya ng Itbulaga. Ah, Number 6, Isabel De Leon. hindi ko kilala yan. Umanap na bunsong anak ni Vic si Isabel De Leon bilang si Duday sa Daddy Dido Du, na ngayon ay dalagang-dalaga na. Ang kapuso actress na si Isabel ay lumaki na sa limelight. Ang una niyang naging drama series ay ang Munting Anghel. Kilalang-kilala siya noon sa karakter na Duday na anak ni Vic Soto. Marami na rin kinampanan ng mga roles si Isabel sa GMA tulad ng Love to Love, Mulawin, Fantastic Kids, at Mga Mata ni Angelita. Siya pala yun. Number 7, Maxine Magalona. Ang anak naman ng King of Rap na si Maxine ay naging anak-anakan rin ni Bossing. Hindi lang dahil sa isa ring dabarkad ang kanyang ama, kundi gumanap rin itong Donna sa comedy sitcom na Daddy Dido Du.
Feeling ko ang tanda-tanda ko na talaga. Number 8, Gabby Garcia. Naranasan na rin maging tatay ni Gabby Garcia si Vic nang magkasama sila sa family comedy film na Meant to Be. Gabby Garcia. Number 9, JC Santos. Dami Si na, no? Santos ay gumanap na rin bilang anak ni Vic sa pelikulang Meant to Be. Ito ang unang beses na naging magkatrabaho ang dalawang aktor. Number 10, Barbie Forteza. Naging anak ni Vic si Barbie Forteza sa comedy horror film na Ang Darling Kong Aswang. Si Barbie ang isa sa ngayon sa pinakasinusubaybayan na artista sa GMA7 dahil ito sa kanilang naging show na si Maria Clara at Ibarra. Kasama sina Jumi Ann San Jose, Dennis Trillo at David Licauco. Ang show na ito ang sinasabing nagbukas pa ng maraming shows para sa aktres. Number 11, Nika de la Cruz. Sa parehong pelikulang Ang Darling Kong Aswang, gumanap din na anak ni Vic si Kapatid Nika de ni la Cruz. Rica Palarejo, tama ba? Number 12, Tolit. Sino yun? Mula rin sa That's My Boy, naging anak-anak Ah, ni oo. Vic si BJ Forbes na mas kilala bilang si Tolit. Naalala niyo pa ba ang bibong-bibong ito? Ang cute niyan eh. Number 13, Danica Soto, Oyo Boy Soto. Ang mga tunay na anak ni Vic na sina Danica Soto at Oyo Soto. Madalas ding gumanap bilang anak ni Bossing sa kanyang mga palabas. At makikita naman na kayang-gayang sabayan ng kanyang mga anak ang kanyang humor. At minsan pa nga ay mas nakakatawa pang mga ito. Kumbaga kung titignan para bang natural na happy family talaga, di ba? Kung ikaw ba, magiging tatay mo si Vic, anong gagawin mo? Sabi nga ni Ina Magenta, Yan yung pambin. Kapit mga kachika, anong masasabi niyo tungkol sa latest update na ating pinag-usapan ngayon? Kung magiging tatay ko si Bossing Vic Soto, pahingi sports car. Joke lang. Hindi para sa akin, the best din naman ang magulang. Pero iba pa rin yun pag tatay mo, Bossing Vic Soto. Pero promise, alam ko maano rin to, stricto rin to si Bossing Vic Soto, no? Sa mga anak niya, no, mga dabarkads. Tsaka ayaw na ayaw nito sa lahat yung ginagago yung mga anak niya, kaya kayo, mag-ingat-ingat na kayo ba? Malapit na kayo. Alam nyo, sa katulad ko ako, hindi ko pa masyadong alam yung mga iba pang istorya sa buhay ng Tito Vic and Joey. Kaya napakaganda rin tong video na to sa mga katulad ko na hindi pa alam yung mga iba pang mga nangyari, mga nangyari noon sa Tito Vic and Joey at mga dapat pa natin malaman sa Tito Vic and Joey, di ba? So sa pamamagitan nitong video natin, doon natin nalalaman lahat. Katulad niyan ni Henyo Master, no? Although may pagka-reveal ng yaman niya doon, pero alam naman natin yan na ang Tito Vic and Joey ay talagang kung sa mayaman pero hindi sila nagyayabang ng yaman nila. Hindi katulad ng iba, 'di ba, na talagang expose yung mga ari-arian. Sila tahimik lang talaga. Saka kung ano man yung yaman na tinatamasa nila ngayon, deserve nila yun dahil sa kasibagan at sa mga talento nila. Tulad ni Henyo Master, di ba? Maraming talent yan. Writer, songwriter, host, singer, di ba? Ang daming mga nagawang mga kanta rin yan, di ba? Ni Henyo Master. Maraming mga sinulat na libro. May mga libro yan yun din yung isa kong gusto kong makabili ng gano'n. Kaso hindi ko alam kung saan nakakabili. Tumingin ako sa National Bookstore. Kaso wala Ewan ko, sabi ko, ba't wala dito? Ewan ko, try ko sa iba. Sa mga SM siguro baka meron. No? So yun, mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin at medyo ang sakit na ng lalamunan ko. Kung mapapansin nyo, parang pag ganyan ako, pinipigilan ko yung ubo ko. Kasi medyo sobrang kate na naman ng lalamunan natin. At lalo't pagdaldal ng daldal. Sana naman mawala na to. Ang hirap din kaya, no? Siyempre, magbablog ka, puhunan mo yung boses mo, tapos ubo-ubo ka. Nakakahiya sa mga manonood. Kaya pasensya na ho kayo, ha.
Katulad niyan. Okay, tubig muna tayo. So, wala eh. Pa-December na kasi. Pa-December na, kaya lamig na talaga. Kaya siguro medyo nanibago yung ating pakiramdam. So yun pala mga Dabarkads, dagdag ko na rin no. Congrats po sa Legit Dabarkads and the TVJ. Tito Vic and Joey, congrats po. Dahil alam naman na rin namin na malapit nyo na pong makuha ang titulong Itbulaga. So doon pa lang, unahan ko na kayo, congrats po. At masaya rin kami ng mga TBJ Defender at TBJ Legit supporters kasi yung pinaglalaban namin nagkaroon ng bunga. Na napakagandang bunga. No? Although wala pang binababa pero sure na yan. Sure win na yan. Na mapapasa kamay ng Tito Vic and Joey ang titulong Itbulaga. So yun mga Dabarkads, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan